Kababaang loob, isang susi sa kaharian ng Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 23, verses 1 to 12, and I read it for you. Then Jesus said to the crowds and to his disciples, "The scribes and the Pharisees sit on Moses' seat. Therefore, do whatever they teach you and follow it. But do not do as they do, for they do not practice what they teach. They tie up heavy burdens, hard to bear, and lay them on the shoulders of others, but they themselves are unwilling to lift a finger to move them. They do all their deeds to be seen by others, for they make their phylacteries broad and their fringes long. They love to have the place of honor at banquets and the best seats in the synagogues, and to be greeted with respect in the marketplaces, and to have people call them Rabbi. But you are not to be called Rabbi, for you have one teacher, and you are all students. And call no one your father on earth, for you have one Father, the one in heaven. Nor are you to be called instructors, for you have one instructor, the Messiah. The greatest among you will be your servant. All who exalt themselves will be humbled, and all who humble themselves will be exalted." Tingnan ang sarili. Tayo ba ay nagiging mayabang na? Tayo ba ay nagpapakitang tao na lamang? Tayo ba ay maibigin na pansinin ng iba dahil sa mga ginagawa nating kabutihan, pagkakawang gawa o iba pa? May mga tao na maibig pangalandakan ang kanilang pangalan, lalo na kapag sila ay nagkakawang gawa o kaya kapag sila ay nag-aabot ng tulong sa mga mahihirap, sa simbahan o sa kaanumang institusyon ng pagkakawang gawa. Huwag kakalimutan ang pangalan nila dahil kapag nakalimutan o kahit na mali ang spelling, sila ay magagalit at isusumbat nila ang naitulong nila. Kung ganito po tayo umasta, tunay nga pong napakalayo pa natin sa kaharian ng Diyos. Ngayon pong tayo po ay nasa panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahan na siyasatin ang ating puso. Tayo ba ay nagiging mayabang na? Kung nakikita po nating nagkukulang pa tayo sa kababaang loob, ito po'y isang paalala sa atin ng Panginoong Jesucristo, ayon na rin sa binasa nating Ebanghelyo, huwag tumulad sa mga Pariseyo at Eskriba. Agaw atensyon, gusto'y pinupuri palagi, gusto ay sila ang sinasamba. Ngunit sa kahuli-hulihan ng Ebanghelyo, atin pong napakinggan ang isang pahiwatig, isang babala na nanggaling mismo sa bibig ng Panginoon. All who exalt themselves will be humbled, and all who humble themselves will be exalted. Kung ikaw ay mapagmataas, ibababa ka ng Panginoon. Kung ikaw ay may mababang kalooban, ikaw ay iaangat ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, bigyan niyo po kami ng isang pusong marunong kumilala sa iyong kagandahang loob sa amin. Nawa ito'y magtulak sa amin upang ibaba namin ang aming sarili upang kami ay makapaglingkod, makapagmahal ng totoo sa aming kapwa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.